Hi guys, welcome back once again. Advice for today's is higit kayong mahalaga sa ating Diyos Ama. Ganito po yun eh. Bawat isa po sa ating mga tao dito ay pinahalagahan ng ating Diyos. Amang buhay na nasa langit, ni miski isa ayaw niyang mapabayaan nito o maligaw ito na landas. Mas gugustuhin niya lahat kahit tayong mga tao na dito sa ibabaw ng mundo ay maligtas sa apoy na hindi namamatay doon sa impyerno. Gusto niya lahat ng anak niya sama-sama tayong mapupunta doon sa kanyang kaharian sa langit, sa paraiso. Gagawa na isang lugar ang ating Diyos Ama kasama ang kanyang Diyos Anak na mamumuno sa ating mga tao, mapubuting tao, na matutuwid na tao, na gumagawa ng kabutihan dito sa ibabaw ng lupa, na siyang mamumuno at mag-aari sa atin. Ang kanyang nag-iisang anak na makapangyarihan sa lahat, na ang pangalan ay si Jesus Christ. So, binaba niya ang kanyang anak para sa ating mga taong makasalanan na paulit-ulit na gumagawa ng kasalanan. So, binaba niya ito at inaalay niya ito para sa ating mga taong makasalanan na paulit-ulit na gumagawa ng kasalanan. Once na magbago ka, puputulin niyo ng ating Diyos Anak na si Jesus Christ lahat ng kasalanan mo. Magsisi ka lang sa lahat ng kasalanan gawa mo. Pagsisihan mo lahat ng buong puso, lakas, at isip ang mga kasalanan na gagawa mo dito sa mundong ito. Papatawarin ka ng ating Diyos Anak na si Jesus Christ pagkat pinagkaloob na sa kanya ng Diyos Ama ang buhay na nasa langit ang lahat ng kapangyarihan para sa kanyang anak na mamuno sa ating mga taong makasalanan. Kaya ikaw, bawat ihiling ka sa pangalan ng kanyang anak na si Jesus Christ, lahat yun ay matutupad. Humiling ka na gumaling ka, umasenso ka, magkaroon ka ng kapayapaan sa pag-iisip, problema, at kung ano pang problema na dumadaan sa buhay mo. Dumadaan lang na yung mga problema na yan eh. Huwag natin tambayan kasi lilipas din yan. Pero dapat yung mga problema, gagawa mo na solusyon o paraan para makasurvive ka rin. Siyempre, sa tulong ng ating Diyos, anak na buhay, gagawa siya ng paraan para makatulong sa atin, mga taong alam niyang nabibigatan dito sa ibabaw ng mundo, ng mga lahat ng mga problemang dumadaan sa atin. So, nandiyan siya, lumapit ka lang, hinihintay ka lang niyang lumapit at humingi ng kapatawaran para sa mga kasalanan gawa mo. Tatanggapin ka niya ng buong puso't lakas at isip, buong kaluluwa ng ating Diyos, anak na buhay na si Jesus Christ. Ang mga tao kasi yan, pinapasok ng mga demonyo ay kulang sa pananalig sa ating Diyos, anak na buhay na nasa langit na si Jesus Christ. Hindi nila kasing wala silang kinikilalang Diyos sa pagkatao nila, bagkos patuloy silang gumagawa ng kasamaan. Parang ano na lang sa kanila yung paggawa ng kasama yung normal na lang, pero hindi nila alam lahat yun may kaakibat na kaparusahan sa langit. Ang di pagkilala sa ating Diyos anak na buhay ay isang mabigat na kaparusahan na po yun para sa ating mga taong makasalanan. Dapat marunong din po tayong kumilala sa ating mga Diyos, Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ang Diyos Ama ay siyang pinakamakapangyarihan dito sa ating lahat, na siyang nagbigay, na siyang gumawa at nagbigay dito sa ating mundong ito at gumawa ng langit at lupa. At tayong mga tao, ginawa niya tayo para mamuhay dito sa ibabaw ng mundo. Ginawa niya lahat ng tao para magsama-sama tayo, magmahalan, magbigayan, magtulungan, magrespetuhan, at higit sa lahat, magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Kapag once kasing isang tao may takot sa Diyos, siyempre, natatakot siyang gumawa ng kasalanan, di ba? Kapag may Diyos ka nang kinikilala sa pagkatao mo, takot ka nang gumawa ng kasalanan. So, meron ka ng Diyos sa pagkatao mo. Yun lang po yun. Kaya, mahal na mahal tayo lahat ng ating Diyos. Amang buhay na nasa langit. Ni miski sa ayaw niyang mapahamak o maligaw na landas. Kaya ikaw, habang maga pa, magsisi ka na. Habang may pagkakataon pa tayong lahat. Amen. Kaya hanggang dito na lang po aking advice. Ingat po tayong lahat. And God bless.